Ma'am, si former President Rodrigo Duterte, health-wise po, kamusta po ang aming mahal na Pangulong Duterte? Okay naman siya kanina. Tinanong ko nga siya kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. Pero hindi ko lang na-check kasi kanina kung nandyan pa yung blood sugar monitor niya. At wala naman siyang nararamdaman. Naglakad siya mag-isa kanina at kamusta ako sa guard sa kain niya. Ganun din, parang mood niya lang rin yung kain niya. Minsan sabi ng guard okay, minsan hindi okay. Natural naman din ata yon kasi kahit tayo din naman minsan kumakain tayo, minsan ayaw natin kumain. So normal at natural na yan sa isang tao. Physical attributes siya, ma'am. Can we still associate the skin and bones Oh statement? yes, oo. He's not gained weight. He lost so much weight. He's the thinnest that I've seen him in my lifetime. And I think nag-shave siya from the last time na nagkita kami. So that's Saturday. Pero meron na kasing tumubo na kaagad. At nakwento din ng guard na kailangan daw siya sabihan na mag-shave kasi otherwise hindi na lang daw mag-shave. Oo. Kasi allowed po ba na Yan ang hindi ko alam, ma'am, kung anong orders ng medical officer niya, kung allowed ba siya ng food supplements or vitamins and minerals. But I would think yes. Baka dahil sa edad niya, so kailangan niya ng mga supplements talaga, vitamins and minerals. And of course, alam nila na yung gana niya sa kain is not optimum. Yeah, just to put a bit of weight back on. Apo, oo. Yung sa hair niya, kasi last time sinabi mo kaya ano lang yung hair, tapos sinabi ko rin na pakamagpakawan. Oo, wala pa siya nagpa-color. May joke kami kanina pero hindi pa siya nagpa-color ng buhok niya. Tapos nabanggit ko sa kanya, in Bisaya ba, na kibaw ka, nakabalos ka na kay, hindi ko alam kung dapat ko ba sabihin ang pangalan. Wag na lang, sige. Kibaw ka, nakabalos na ka kay Trillanes. Kaya nga imuhang buhok, wapo kaayo. Ang iyahang buhok, kaya balo ka nga fake. Iyahang BP Inday, knowing that you are about to leave the Netherlands, how do you feel right now? Well, I feel I find comfort in the fact na darating si Hanilet at merong bibisita sa kanya sa mga araw na pwedeng magbisita. So yun lang kasi yung mahalaga na merong bumisita sa kanya araw-araw hindi araw-araw. Merong bumisita sa kanya sa mga araw na pinapayagan ang pagbisita para hindi siya malungkot at para merong napapasok yung araw-araw na balita. Nakikwento yung araw-araw na balita din doon sa kanya. Kasi tulad kanina, pag upo ko pa lang, nagtanong na kaagad siya anong nangyayari sa Pilipinas. So nabanggit ko na madami ang naperwisyo sa pagbaha. Sabi ko, and then napagkwentuhan namin na taon-taon na lang na ganun. Pero wala talagang mga proyekto na nag-a-address sa baha. Ibig sabihin, inaantay na lang natin dumating yung bagyo at yung baha. At maging biktima na naman tayo ulit ng baha taon-taon. So, yun yung napag-usapan kanina sa pagsimula ng aking bisita. Thank you, ma'am. Tanong ko lang po, kasi may breaking news kanina na na-deny po yung motion to post bail ni Pastor Apollo Cotonou. Na ibalita niyo po ba sa kanya yun, or kung hindi, ano pong reaction niyo patungkol niyo?
Ang sabi, hindi ko nabalita sa kanya kasi ngayon ko lang nalaman no, na na-deny ang motion for bail ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nabanggit namin kanina, napag-usapan namin kanina si Pastor Apollo Kibuloy. Pero as usual, yung kwentuhan namin tulad ng buhok ni Trillanes ay ano din, sabi niya na pareho daw sila ng palad ni Pastor Kibuloy, pareho daw sila ng kapalaran. Tapos sabi niya, sana pala hindi na lang kami naging magkaibigan, baka pa hindi kami napunta sa detention. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung nagtawanan kami. Tapos sabi ko wala namang kinalaman yung mga tuwid niyo sa palad sa inyong sa mga pangyayari ngayon. Sabi ko sa kanya, politika lahat yan.